sandali lang. Ano nga ba talaga ang nangyayari rito sa paligid natin? Bakit parang nagkakagulo na yata? MDA. Ito na ang katapusan ng ika-20 siglo sa kasaysayan. MDA, ha? Mayroon kaming isang pares ng botang yari sa felt para sa aming dalawa sa bahay. Bueno, tulad ng sa ilalim ni Chargrok MDA, Isang... bakit nangyari ito? Ano, wala ka bang pondo? Kaya ba wala kang sapat na pera? Meron tayong mga paraan? Wala tayong sapat na utak. Sinabi ko sa mga ngaso na ito, bumili ka ng mga botang gawa sa felt. At kumusta naman siya? Ano siya? Bumili siya ng sneaker pero hindi niya sinabing maganda yon. Ginawa niya ito ng hindi nag-iisip. Ano ang pambansang kasuotan ng ating nayon tuwing taglamig? Mga bota na gawa sa felt, pantalon, quilted coat, sheepskin coat at fur hat. Kahit ang mga estudyante ay hindi pumupunta sa keda tuwing taglamig. Bobo siya, bobo. At sabihin mo sa kanya ang tungkol dito. Buksan mo ang kanyang mga mata upang maging mas malinaw ang mga ito. Hindi ko kaya, 2 araw na rin namin siyang hindi nakakausap. Hindi 2 kundi 3. Bueno, hindi naman problema yon. Maaari kang magpadala ng telegrama o sulat. Sa Martes at Koreo. Ang hindi masabi ay ilalarawan sa isang liham. Anong simpleng anyo ang kailangan mo? O pagbate? Simple. Bakit mo siya ispoil? Ayaw niya akong siraan at wala rin akong kailangan mula sa'yo. Wala akong mga simpleng mensahe, puro pagbati lang ang meron ako. Narito muli ang mga gastusin na hindi pa nababayaran. Sige, gawin natin ang iyong pagbati. Sharik, ang galing mo. Mali ito. Kung ang forma, kaya pagbati. Kailangang batiin muna ang mga tatanggap. Sige. Binabati kita, Shock. Bobo ka. Ano pa ba ang dapat kong isulat? Karaniwan silang nagsusulat tungkol sa panahon. Ang panahon, maganda ang panahon dito. Hindi naman masama. 2 araw nang umuungol ang blizzard. Natatakpan ng niebe ang buong pangangaso. At tumahimik ka kasamang aso. Magsusulat ka ba ng tugon? Sumulat tungkol sa iyong lagay ng panahon. At hindi ko siya isusulatan ng sagot. Babatuhin ko siya ng poker ngayon din para hindi niya ako masabihan ng masama. Bakit huminto? Kung may sulat, iimpake na namin ito ngayon at ibibigay sa pusa. Lumalabas na isa itong parsela. Ang poker ay ipinadala sa iyo sa pamamagitan ng parcel mail. Gusto ka nila? Paglulunsad. Ano? Oh, dahil dito ay ihahagis ko sa kanya si Ninotochka ng may kaladkad. Mahigit 1 kilo. Lumalabas na isa itong parsela. Ihahatid namin ito ngayon. At kung igugulong mo ang 1 bariles dito, lumalabas na ito ay pagpapadala ng container. Ito ang ginagawa ng travel agency. Ang mga tinatawag nating rural na lugar ay tumutukoy sa mga rehiyon o komunidad na matatagpuan sa labas ng mga sentro ng kalakalan at malalaking lungsod. Sa mga lugar na ito, karaniwan nating makikita ang malalawak na lupain, mga bukirin at mga luntiang kapaligiran na nagbibigay ng sariwang hangin at isang napakatahimik na pamumuhay para sa mga tao malayo sa polusyon, ingay at siksikang kalsada na madalas nating nararanasan sa mga urbanisadong bahagi ng bansa. Sawang-sawa na ako sa lahat ng ito. Ang apartment namin ay nagpapaalala sa akin ng isang palabas sa TV. Ito ay tinatawag na Ano Saan Kailan. Bakit ganun? Pero hindi mo maiintindihan kung ano ang nangyayari sa paligid kung saan at kailan ito matatapos. At sa pangkalahatan, ang lahat ng aking mga bulaklak ay tuluyan ng nalanta. Dahil lamang sa iyong gasolina. Hindi sila natuyo dahil sa gasolina. Karaniwang nalalanta ang mga bulaklak sa mga bahay na yon, kung saan napakahigpit ng kapaligiran. Isang masyadong masayahin ang sa amin. Naglalaro kayo ni Tio Fyodor ng ping-pong at chess at bumili kayo ng isang lumang Zaporozhets, isang wreck na sasakyan. Hindi ko alam kung ano pa ang kulang sa'yo. Nagkonsulta kami ni Tio Fyodor at napagpasyahan naming talagang kailangan namin ito.
Kumuha ng pangalawang anak sa isang lugar para maibsan ang matinding galit. Kahit kailan talaga. Hindi ba parang ganun naman? Para sa bagong taon, gusto namin umalis na si Prostok Vashino sa kanila. Kung nais mo, maaari kang maglakbay hanggat gusto mo ang iyong Prostok Vashino. Pero hindi ko kaya. May pagtatanghal ako sa blue light ng bagong taon. At sumakay ka sa huling tren at pumunta sa amin. Ako, Siyempre, mahal ko ang kalikasan, pero hindi sa puntong sasakay ako sa mga tren ng commuter na nakasuot ng damit pang konsyerto. Totoo iyan. Nagyayelo niya ngayon sa Prostok Vashino. Doon kailangan mong magsuot ng concert padded jacket at concert felt boots. naku, kumusta na kaya ang kalagayan ni na Sharik at Matroskin ko ngayon? Ministry ng Komunikasyon, sangay ng Prostok Vashino, liham pang-usap. Ito ang unang beses sa buhay ko na nakatanggap ako ng ganito. Nagtataka ako kung ano ang naroon. Ulit-ulitin natin ito. At muli siyang nagdala ng Furfnal Furfif para sa atin. Sinimulan ni na Sharik at Matroskin ang paghahati ng ari-arian. Tsatsaka? Malapit na nilang simula ang paglagari sa kalan at saka ang kubo. Kartero Pechkin. Naku, ang galing mo naman at dumating ka. Kailangan kong magpadala ng agarang telegrama kay Sharik. Pakipuno ang form. Pen na may dulong panulat. Malapit nang dumating si Tio Fyodor. Tuldok. Dali, kunin mo ang aking mga botang gawa sa felt at pumunta sa kagubatan para sa isang Christmas tree. 14 na salita at yun lang. Yan ay magiging 50 kopeks. At mamamayang Sharik, nakatanggap ka ng isang telegrama. Magsusulat ka ba ng tugon? Hindi ko gagawin. Wala akong pera. Titingnan mo ang mga bulsa mo. Pero wala akong mga bulsa. Ibubunot ko sa kanya ang sagot. Kaya ano ito? Anong uri ng siningbayan ito? Ito ay isang pambansang kubo ng mga katutubong Indian. Igus! Yan ba ang tinatawag mo? Oo, nabuhay kami. Natagpuan namin siya, wika nga, sa basurahan, hinugasan, nilinis ang mga balat niya at wala siyang ideya, nagdodrawing pala siya para sa iyo. Mas mabuti sana kung pagong sa kahon ang kinuha ni Tio Fyodor imbes na ikaw. Oo, naawa ako sa pagputol ng mga puno. Kapag pinutol ang lahat ng puno ng Pasko pagkatapos ng bagong taon, puro tuod na lang ang matitira sa gubat. Paborito sa mga matatandang babae. Bakit ganito? Bakit ba ang tanga nito? Maaari kang umupo sa mga ito, ngunit ano ang gagawin ng mga ibon? Mga liebre? Naisip mo na ba sila? Iniisip niya ang mga liebre. At sino ang mag-iisip tungkol sa atin? Admiral Ivan Fedorovich Krusenstern? May itatanong lang ako para sa edukasyon. At sino kaya ito? Si Ivan Fedorovich Krusenstern. Hindi ko alam. Yun lang ang pangalan ng barkong sinakyan ng lola ko. Malamang hindi siya katulad mo. Mabuting tao siya dahil may pangalan siya. Pinangalanan ang barkong de vapor at hindi niya puputulin ang mga puno ng Pasko. Hehe, hindi tulad ng iba. Malapit na ang bagong taon, oh. Nauna na, tumutunog ang orasan. Pero para sa akin, parang hindi orasan ang tumatama, kundi may kumakatok sa pinto gamit ang paa. Oh, pumasok ka? Magandang araw sa iyo. Hello, maaari mo bang hulaan kung sino ba talaga ako? Admiral Ivan Fedorovich Krusenstern. Lalaki at barkong de vapor. Ako, baliw ka talaga. Sino ang naroon? Sino ang naroon? At ang inyong lingkod ay isang kartero ng paboritong magasin na Mursilka. Maraming salamat at yehey! Para sa mga paparating. Nasaan si Tio Fyodor? Nakaupo siya sa kotse. Hindi tayo makakalusot sa anumang paraan. Lumiko-liko ang daan.
Nabalitaan kong may mga asong nagmamaneho ng sled. Ngunit para sa mga nakasakay na pusa, ito ay isang aparato. Nakakita ka na ba ng mga kartero na nakasakay sa kabayo? Wala. Tuwing taglamig, ang ating mga kalsada at panahon ay ganun na lamang kaya makikita mo na ang mga akademikong driver. Nakita ko mismo, Hoy, teka. Nakalabas na ang kotse sa butas. Kaya ko nang magmaneho ng mag-isa. At mas madalas kong napapansin na parang may nagbigay sa akin ng ibang pangalan. Hindi ko man lang pinapangarap ang mga dagat. Pinalitan na ako ng telebisyon ng kalikasan. Kailangan ko nang kalimutan ang nangyari kahapon. Oras na para umalis ako. Bukas. Ni mga kapitbahay o mga kaibigan, walang makakakilala sa akin. Kakaiba ang setup table mo. Nakapalibot ito. Hindi ito mesa para sa kanila? Puro sapot lang ito ng gagamba? Mayroon silang ganitong mesa sa bawat kaldero at sakalan kahit na mula pa noong... Hindi kami nag-usap, pero... Alam mo naman na nagkaayos na tayo nung habang abala sa pagtatanggal ni Tio Fyodor ng mga niyebe. Dahil ang pagtutulungan para sa aking kapakinabangan ang siyang nagbubuklod sa akin. Matroskin. Natutuwa akong natapos ng maayos ang lahat para sa iyo, magkaroon ng magandang bagong taon. At hindi mo ba siya sasamahan sa amin? huwag mo akong subukang kumbinsihin. Sa panahon ngayon, ano ang pangunahing palamuti sa mesa? Mga bulaklak. Kagat. Television. At ipinapakita niya sa iyo ang isang sapot. Pupunta ako sa lugar ko. Huwag kang umalis. Ayusin talaga namin tong TV. Tutal, ngayon ay ipapakita ang ating ina sa isang asul na liwanag. Siyempre, aayusin namin to. At may magandang Christmas tree sa bakuran. Buhay at totoo, damitan natin siya. Nako, sabihin na lang natin na wala tayong laruan, wala tayong maipapalamuti. Paano? Bakit parang wala naman? Marami tayong mga bagay sa atik. Ang ilan ay mga antigo. Palamutian natin ang Christmas tree gamit ang mga ito. Gusto ko sanang humingi ng atensyon mo. Magpakatalino naman kayo, magsisimula na ako ng photo hunt para sa inyo. Ano na ang balita sa Moscow? Napagdesisyonan namin ng tatay ko na magkaroon ng pangalawang anak. Dati, tinatanggal nila ang fur coat ng motorsiklo. Pero ngayon, sinimulan na nila ang pag-alis ng mga bata. Nako, anong saya ang nakikita ng nanay mo sa TV? Isang tiyuhin na may malaking bigote ang nagbigay sa akin ng mga bulaklak. Sana itong tiyuhin. May malalaking tainga. Pinipilipit mo ang mga tainga mo. Ako? Ipapakita ko sa iyo ang lalaking ito ngayon. Narito siya, ang ganitong mapanlinlang na uri ng sibilyang anyo. Hindi talaga yan tipo. Ito ang pinuno ng amateur performance group ng nanay ko. Aba, kakanta na. Si Mama ngayon. Pero lahat ng ito ay walang kabuluhan. Walang tunog ang TV mo. Naku, sayang naman at hindi natin marinig si Mama. 6 na buwan siyang naghanda para sa pagtatanghal na ito. La. Ay, la. Nako, ibinobroadcast nila ang nanay mo dito at doon. Gaano nakalayo ang narating ng teknolohiya? Hindi teknolohiya ang nakarating dito. Ako mismo ang nakarating dito gamit ang mga ski. At ang konsyerto ay naitala sa pelikula. Isang mainit na pagbati at mabuhay muli sa inyong lahat. Sinabi ko na sa'yo na hindi ako mabubuhay nang wala ang prostok basino natin. Kung walang taglamig sa mga lungsod at nayon, hindi sana natin naranasan ang mga masasayang araw na ito. Kung hindi iikot ang mga bata sa paligid ng Snow Woman, hindi liliko ang ski track. Kung maaari lang,
taglamig, kundi tag-araw sa lahat ng oras. Hindi natin malalaman ang landas ng Rema ngayong bagong taon. Kung hindi lang sana sumugot si Padre Frost papunta sa amin sa mga lubak, hindi sana nagyelo ang yelo sa ilog, kung sana lang, hindi sana nagyelo ang yelo sa ilog, kung sana lang, kung sana lang. Kung walang taglamig sa mga lungsod at nayon, hindi sana natin nalaman ang mga araw na ito. Masayahin.